ito na pinupunasan natin, yan po'y kagalingan. Angkinin po natin yung mga masasakit, nawala na yan. Mga nararamdaman na yan, itapon na lahat yan. Okay, sa umaga pong ito, bago po ang aking tema, ay nais ko po munang tawagin ang ating isang kapatid para mag-alay ng awitin sa umagang ito. Si kapatid po, Bunso. Awit ka muna, Bunso. Ano magiging tema mo? So, mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Ayan, medyo pinagpawisan po kayo. Ano po? Okay, tunay na dakila ang ating Panginoon. Kaya po sa tuwina, siya ay marapat na pasalamatan, papurihan. Amen po ba? Okay po, para po sa inyo, namnamin po ninyo ang lyrics ng awitin na ito. Liwanag ko sa kamalayan, ikaw tibok ng puso, aking lakas sa uhaw ko, pag-asa ko'y ikaw. Magpakailanman ikaw ang tanging lilim sa tag-araw, maging sa tag-ulan. Ikaw sandigan,
aking lakas sa kahinaan. Pag-ibig ko'y ikaw, O Panginoon. Tubig na papawi sa uhaw ko. Pag-asat ko'y ikaw, Diyos na dakila. Alay papuri sa'yo, magpakailanman. Ikaw ang hiling ko. Sa awitin kong ito, Panginoon ko, narito ako. Pag-ibig ko'y ikaw, O Panginoon. Tubig na papawi sa uhaw ko. Pag-asat ko'y ikaw, Diyos na dakila. Alay papuri sa'yo, magpakailanman. Alay papuri sa'yo, magpakailanman. Amen po ba ang sinasambit ng awitin? Noon, ngayon, magpakailanman. Amen po ba, tita? Ang magiging tema is throwback. Noon, ngayon, magpakailanman. Tanging ang Diyos ang ating magiging lilim, tanggulan, sandalan, katatagan. Amen po ba? At kalakasan. Amen po ba yon? Kaya po, isa po yun sa paboritong awitin ko sapagkat napakaganda. Amen po ba? Kasi nandun po lahat. Ano po? Amen po ba yon? Kaya po, maraming salamat sa pakikinig ninyo. Purihin at akilain ng ating Panginoon sa biyaya at pagpapala na patuloy na pinibigay sa ating lahat. Maraming salamat. Marami pong salamat, kapatid na bunso. Para po tayong pinaghehele, para po tayong nasa langit. Napakasarap pong pakinggan. Ang sarap magpuri sa Panginoon. May isa pa po akong tatawagin na aawit para sa ating Panginoon. Miyembro po ng aming kawan, si kapatid na Magno. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Ako po ay nandito sa inyong harapan upang mag-alay ng awit. Wala yung ating. Ha? Wala yung piano natin. Habang hinihintay po natin si kapatid na Alan, ako po muna sandali, babalikan ko po si kapatid na Magno. Si kapatid na Magno po ay kasama namin sa Kawan 5. Kasama po namin siyang nagwi-vigil. At kapag po vigil namin, sila po ni Tita Pilar ang nangunguna sa pagpupuri, sa pag-awit.
Kaya po napakapalad ng aming kawan. Siguro po kaya po pagka halimbawa mayroon pong mahalagang pupuntahan o anuman, malaki pong kawalan kapag wala po yung isa sa kanila. Kami po'y nalulumbay. So batid naman po ng Panginoon na pagka po may mga mahalagang kadahilanan. Ibigay ko na po yung tema habang hinihintay po natin yung ating espesyal na organista. Bahala ko nga po, tawagin din siya mamaya dahil napakaganda po ng temang naisip ko. Kaya lang po medyo moderno ng konti. Ang aking pong tema ay throwback. Throwback, pagbabalik tanaw. Kung mahilig po kayo mag-Facebook, meron po ba ditong mahilig mag-Facebook? Alam niyo po kung ano yung throwback. Lagi nagpo-post ka ng mga pictures sa Facebook, yung mga 15 or 20 years ago, then ipopost mo yung before and after. So ano ka na ba noon? Ano ba itsura mo noon? At ano ka na ba ngayon? So sa buhay po natin, sa buhay espiritual, ikaw bilang tao, ano ka ba noon? Kilala mo ba ang Diyos? At ano ka ngayon? Sa pagpunta mo rito, halimbawa ikaw ay nahirang na isang alagad, o ikaw ay isang lagi ko nang natatanaw dito na tagasunod. Sa pagpunta mo ba rito araw-araw, sa dambanang ito, may nadama ka ba? May napulot ka ba? May nadagdag ba sa pagkatao mo kaysa doon sa dati mong buhay, sa dati mong pagkatao? So yun po yung aking tema ngayon, throwback. O balikan po natin si kapatid na Magno. Para po sa ating lahat. Kay ganda ng buhay, kung tayo'y magmamahalan, sa Diyos nating buhay. Jesus, tunay kang patnubay, sa piling mo'y taglay, tanglaw ka ng aming buhay. Sa kaharian mo mananatili sa aking puso. Kay ganda ng buhay, kung tayo'y magmamahalan, sa Diyos nating buhay. Jesus, tunay kang patnubay, sa piling mo'y taglay, tanglaw ka ng aming buhay. Sa kaharian mo mananatili sa aking puso. Ako ay maligaya, magbuhat ng kita'y makilala. Buhay ko'y sumisigla, damdaming wagas sa aking diwa. Banal na Espiritu, damang-dama ko na sa aking puso ang tapat kong pagmamahal, pagsuyo ko sa iyo habang buhay. Kay sarap palang mabuhay kung malinis ang iyong kalooban. Sarap ng dalaginan, napapawi ang karamdaman. Ikaw, O Diyos Ama, patnubayan mo ang sanlibutan, ang taglay mong kabunyian.
kapangyarihan mo'y walang hanggan. Ang taglay mong kabunyian, kapangyarihan mo'y walang hanggan. Maraming salamat. Salamat po. Salamat po. Salamat po kapatid na Magno. Di po ba? Totoo yung sinabi ko. Napakasarap po pakinggan yung pag-awit ni kapatid na Magno. Kaya nga po kapag po kami nag-aalay ng rosaryo, hindi po ba kada misteryo may pag-awit? Siya po yung gumaganap nun. At sabi ko nga po sa kanya, alam mo Kuya Magno, regalo yan sa'yo ng Panginoon. Gifted ka. Kasi hindi lahat ay makakagawa nun na umaawit, subalit iba yung lyrics at may pagpupuri sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Okay. Ngayon naman po, balik po tayo sa aking tema, throwback. Ano ba yung mga ugali mo noon nung hindi mo pa nakikilala ang Panginoon? At ngayon, ano na ba ang pagbabago? May nabago ba? Sabi ko nga po noon, nung pong nagtuturo ako, sa kaalaman po ninyo, ako po yung nagtuturo dati sa Mariano Ponce National High School. 31 years po akong nagturo. Tapos 5 taon po sa private. Bali, ginugol ko po ang buhay ko, 31, tapos po may 3 taon na hindi nag-substitute ako, 34, di po ba? Tapos 5 taon po sa private, ilan na po yon? 39. So 39 years po akong nagtuturo. Mula umaga, gagaya ka na, nag-aapura. So sa ngayon po, kukumpara ko, nagto-throwback ako, no? Kukumpara ko po yung buhay ko, ngayong retired na ako, napakasarap po. Lalo na po kung ikaw ay nandito at kilala mo ang Panginoon. Ang sarap po pala nang wala nang ginagawa. Kumbaga naman po, excuse na kami, mga seniors na. No? So, for almost 40 years of my life ay ginugol ko sa paghahanap buhay. Tapos, naalala ko po, nung balik po ako dun sa sinasabi ko kanina, kayo po, sa pagpunta-punta nyo po dito sa araw-araw, ikumpara po natin sa mga estudyante nung araw. Sabi ko po sa mga estudyante ko, mga anak, hindi naman lahat ng itinuturo ko ay kailangan nyong matutunan. Isa lang doon. Sa sinasabi ko, makapulot ka lang ng isa. Sa sinasabi ko sa araw-araw, ipunin mo yon. 1 taong tayong magkakasama. Pagdating ng 1 taon, sabi ko, lalagay mo yon sa banga. Yung natututunan mo, araw-araw isa, ilagay mo sa banga, at the end of the school year, puno na yung banga. Sabi ko pong ganon. Hindi kailangan lahat malaman nyo, isa lang, para kayo ay nag-grow. So ganon din po tayo sa pagpunta po natin dito sa dambana sa araw-araw. Nawa po, nag-grow tayo spiritually. May nadadagdag po sa atin. Mayroon po tayong napapala sa pagpapagal na pagpunta rito sa araw-araw. Meron po tayong nakakamit na napakahalagang bagay sa ating Panginoon. Yun pong buhay na inyalay niya sa atin. Sana po'y maibalik natin ito sa Kanya. Mapalad po tayo. Isa na po ako doon na napakaswerte ko dahil nakilala ko pa siya. Hindi pa huli ang lahat. Okay po? So, tatawag po ako ng isang sharer. Tingnan po natin, ano ba yung kanyang pwedeng maibigay sa inyong inspirasyon? Na ano na ba siya noon? Ano ba siya noon at ano na siya ngayon? Tatawagin ko po si kapatid na Mirna Andrada.
Muli po, Ama, papurit pa sa salamat ay ibinabalik ko sa iyo. Walang hanggan ang iyong kadakilaan. Walang hanggan ang pag-ibig mo, sapagkat patuloy mong ipinadadama sa bawat isa sa amin ang pagbabalik tanaw kung sino kami ngayon, sino noon, at ano ang nabago nang maramdaman namin ang iyong banal na Espiritu. Salamat pong muli, Ama, at niloob mong makatindig ako sa harapan. Salamat po. Buhay po ang Diyos. Papagpalang umaga po sa ating lahat. Sadyang sabi ko nga po, kung ano ang kalooban ng Ama maghari, kung nasa niyang makapagbahagi ako ng karampot sa inyong mga kapatid, siya kong tutup din. Ano po? Kahit po na huli ako ng kaunti, batid ko po na marami ng kapatid ang nakapag-alay. Kaya po, nawa sa aking ibabahagi ay makapulot kayo ng karampot na kagalakan sa puso. Pagbabalik tanaw. Tutuntunin ko na po yung diretsang pagbabahagi. Ano po, sa unang buhay, nung hindi pa po ako nadadako sa dakong ito, eto po ako, mahina, laging walang pag-asa, laging takot. Takot na sa kahirapan ng buhay ay mawalan ng kakainin. Takot na hindi makapaghanap buhay kahit sa mumunting kaparaanan. Walang tiwala. Alam kong may Diyos, subalit di ko maramdaman na siya ay may magagawa kapag ipinagkatiwala ko sa kanyang aking buhay. Kaganda po ng temang ito. Sa unang buhay po ng kami ay loobin ng Ama na makapanahan sa dakong ito, sa banal na dambanang ito, sa dormitoryong tinatawag natin. 2 taon mahigit. Halos magtatatlong taon po kaming nanirahan, kasama sila Mother Marisa, sila anak na Cecil, at marami pang ibang mga kapatid. Noong pong mga panahon na yon, at magpahanggang ngayon, 10 taon na pong mahigit, na kapag nagbabalik tanaw ako sa nakaraan, talagang napupuri ko ang Diyos. Mula po nung tanggapin ko, tinanggap ko sa puso ko ang Diyos na nagpapakilala sa akin. Alinsabay po noon ay ipinadaman niya talaga na siya ay may magagawa. Bakit ko po nasabi yon? Noong mga panahon po na nakatira kami dito, nakatira na nga po kami dito, pero nandun pa rin yung kahinaan ng aking pag-asa. Alam niyo po, humigit kumulang mga 1 taon na pong mahigit, noon dito kami nakatira. Kapag araw po ng Sabado, eto ang dasal ko sa Panginoon. Diyos ko po, wala sanang bendisyon. Dahil nagbibless po kami. Diyos ko po, maaga po sanang mayari ang gawain. Sapagkat, kapag inabot po ng alas 9, may naghihintay po sa akin sa Pulilan. Ihahatid po ako ng kapatid na JR at kapatid na Alan. Naghihintay po yung aking amo doon na kung saan tumatakas po ako ng pag-awit. Para nang sa ganon, kumita po ako ng kaunting halaga. Kaunti o marami-rami, hindi rin po magkasya. Ginawa ko po yan sa dating buhay. Andito na ako sa tahanan ng Diyos, subalit niloloko ko pa yung sarili ko. Niloloko ko pa yung katotohanan na panay ang papuri ko sa Diyos at pag-awit ng alam kong may magagawa ang Diyos, lumuluha ang aking mata. Subalit, wala yung tiwala.
Nagagalit ako sa mga kapatid na pag dumating ako galing sa pagtatrabaho, wala po akong kaboses-boses. Kasi halos, kung 5 araw po yun, sunod-sunod, halos talagang nawawala po yung boses ko. Binebendisyonan po ako ng banal na Espiritu sa kanilang katauhan at sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Nalalaman po nila na ako ay naghahanap buhay. Doon ko po napagtanto na nung mga panahon na yon at panahon ngayon, kay laki po ng iniba ng Diyos doon sa kaukulang pag-asang ibinigay niya. Sabi ko po kasi sa sarili ko, paano? Kung hindi ako nagtatrabaho, hindi nagtatrabaho kabiyak ng puso ko, paano kaming mabubuhay? Ganun po dito kumakain kami, libre, walang sweldo, hindi ko maramdaman yung kahit pala wala kang sweldo, yung kalakasan, yung kalusugan, wala kang karamdaman, pinangangalagaan yung mga mahal mo sa buhay na iniiwanan mo sa tahanan, di ko po alam yun, di ko po maramdaman. Kundi ang nararamdaman ko, wala tayong hanap buhay. Nagagalit ako sa mga kapatid. Sabi ko kay Mother, hindi man tuwiran sa kanya ko sinasabi. Panay ang pasubali nila, ba't din nila ako bigyan ng pera? Ganun po yung sinasabi. Pasubali ng pasubali ko sa'yo. Dukdukan ng dukdukan sa bumbunan ko. Di naman ako binibigyan ng pera. Yan po ako. Yan po yung katotohanan. Yung pong damdamin tao, hindi ko po maunawaan na kapag pala talagang nag-alay ka ng buong katapatan sa Diyos, siya nga yung kikilos. Ano po? Di ngayon po sa pangkasalukuyan namang buhay, ba't niya nasabi yun? Bakit siya nabubuhay ngayon? Ano naman, wala din naman silang trabaho. Di po ako yumaman, wala pa rin po kaming hanap buhay. Saan sabi ni Mother? Chimay pa rin. Ano po? Subalit, sa araw-araw na pakikinig ko ng mga banal na salita ng Diyos, sa pamamagitan ng katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, isang araw po, ito po yung tema, pakikinig at pagsasabuhay. Pinagsumakitan ko po yun na maramdaman sa puso ko. Paano ba? Paano nga ba yun? Paano ba yung sinasabing makinig ka sa buhay mo, damhin mo? At kikilos ang Diyos, gagawa siya ng ibang kaparaanan para sa'yo, para hindi masira yung paglilingkod ko sa Kanya. Malinaw po ba? At doon na po pumasok ngayon yung kalooban niya na pinahintulutan niya na kaming magkabiyak ng puso ay pag-atasan naman ng ibang pag-aatas ng ating Panginoon na mag-alaga ng mga pamangkin. Ano po? Mahaba na po ba, mahal na kapatid? Pagbigyan nyo na po ako, pag dumatal po yung takdang panahon, matagal ko na po kasing inaasam ng tema na to. Sabi ko nga doon sa mga mother, tawagin ako. Sabi ko po ngayon, yung kaparaanan na, nag-aalaga kami ng mga 3 bata, pakiramdam ko nagkaanak ako ng ×3. At, nakapasok sila sa school, hindi gaya ng dati na si Inang, sumakit lang ang tiyan, babantayan ko sa bahay. Matatakot ako, baka ako mamatay, kung ano-ano. Purihin ng Diyos ngayon po, nakag-aaral yung aming mga alaga ng kabiyak ng puso, ang aking ina na dati dinidibdib yung karamdaman, araw-araw mahina, iniiwan ko po. Subalit, siyempre po, sa pagkilos ng Diyos, meron kang pagbabatahan. Iba't ibang uri ng pagbabata. Yun po yung kaparaanan niya na hindi ka lang basta, siyempre mabubuhay ka, kailangan makikibahagi ka dun sa paghihirap ng Kristo. Yung po kasing mga pagbabatang ganun isang pakikibahagi po yun. Sa ganang akin. Kaya po sa pagbabalik tanaw ko ngayon, napagtanto ko sa sarili ko na totoo po, walang pagkabula ang salita ng Diyos. Na sa pamamagitan ng araw-araw na pangaral, nabugbog po ako sa pangaral sa dakong ito. Kanya-kanya lang po. Sabi ni Guro, siya daw, nabugbog siya sa mga iba't ibang bagay. Ako din po, dito. Dito po kami nakatira. Pag umaga po na nagising na, ang mahal na Apo, pagkapuri namin, o pag dumating si Mother, dito po sa harap ng tabernakulo.
pagod ang espiritu sa dadampi sa aking noo, sa katutumba ko. Tumba naman ako ng tumba. Kasi damandama ko po yung pag-akay sa akin ng Diyos. Subalit di ko po maramdaman ito. Laging sa puso ko'y nakatimo yung, paano kung magkasakit ako, saan ako kukuha ng pampagamot? Subalit ngayon, isa po yan, sa pagbabalik tanaw ko. Ngayon, ayoko na po kasing sabihin, may karamdaman ako Doon sa pinagdaanan ko, gano'n na lang po, Napakarami ko pong pinagdaanan, karamdaman, pagsubok sa buhay mula nung kilalanin ko ang Diyos. Napakarami po. Ito pong huli, talagang kapuri-puri ang Diyos. Ito pong kapahintulutan sa akin na ito ay, kumbaga, pinahintulutan na lang uli. Yung una po, pinagaling. Sa loob po ng 10 taon, pinadama sa akin ng Diyos, talagang siya'y maawain, mahabagin at mapagmahal. Ito pong pinagdadaanan ko ngayon, bahala na po kung kayo ay maniwala, subalit ito po ngayon ang sa damdamin ko. Purihin at dakilain ng Panginoon, andun yung pag-asa, andun yung pagtitiwala na, bahala na po kayo, Ama. Sa edad ko ngayon, 58 na po ako sa 26, sabi nga ng banal na Espiritu, minsan naririnig ko, maswerte ang tao pag inabot ngayon ng 60. Ano pa po ba hahanapin ko, di ba, mahal na kapatid? Kumbaga, nandun yung pagtitiwala ko na, kahit na mayroon akong pinagdadaanan, throwback, Iba po, noon, pag may karamdaman ako, hindi ako nakakapag-toothbrush. Higa lang ako na higat, iniisip ko kung kailan ako mamamatay, kung mabubuhay pa ba ako, kung gagaling pa ba ako. Ngayon po, naroon yung pag-asa na damandama ko na habang ako'y tumatalima sa panawagan ng Diyos, nararamdaman ko yung pagsigla, paglakas. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Kumbaga po, yun yung malaking pagkakaiba noon at ngayon. Sa buhay ko, sa damdamin ko, napakalaki po ng pagkakaiba. At nga po, hindi ka pinayayaman ng Diyos doon sa pananalaping kaparaanan, subalit doon sa damdamin ko at doon sa isip ko, pinayayaman niya po sa pag-asa. At upang higit na lalo akong maging makatotohanan bilang isang anak ng Ama, wag na rin po sasabihin bilang tao dumarating po yung mga pagkakataon na para kang nanghihina. Amen po ba? Anak, tama, nanghihina. Kasi pag sinabi, kayabang naman ni nanay. Minsan ay kapag nakita mo sa isang sulok, hawak yung dibdib. Andun yung pag-asa na, ano pa ba hahanapin ko sa Diyos meron nga akong kapahintulutan, pero hindi naman pinadadama yung walang masakit, walang takot. Andun yung, bakit idinatal niya sa puso ko yung, kung talagang takda mo na, wala ka nang magagawa. Kung minsan, kung ano yung karamdaman, hindi yun ang ikinamatay. Yung iba, natulog lang, di na nagising. At yun yung hinihiling ko sa Panginoon. Na kung ako'y sa Kanya na, huwag nang mahirapan yung mga mahal ko sa buhay na iiwanan. O maging kayong mga kapatid, di po ba, pag meron tayong kapatid na may karamdaman, obligado tayong tumungo, makiramay, aluin, mahalin. Isang halimbawa po yung kapatid nating Yumao, si kapatid na Irma, hindi po siya nahirapan. Subalit kinailangan tayong mga kapatid ay magkaisa at magkadamay-damay. Ito hinihiling ko po ito sa Panginoon. Huwag niya nang pahintulutan. Sapagkat ngayon sa pinagdaraanan kong kay raming kampanya ng mga tayong lahat. Subalit, sa pagbabalik tanaw ko po, yun nga yung kadakilaan niya na iniiwan natin yun, alang-alang makarinig tayo ng salita niya na siyang magiging sandata natin pang lumakas tayo at sumigla. Na kung paano ang ating mahal na Apo Kunchi, wala namang kapaguran, walang pagsasawa, araw-araw nag-aalay, tayo'y makikinig lamang. Tayo'y makikinig at magsasabuhay. At kung may narinig tayong maganda, pulutin natin. At ako, kung hindi maganda, kung nagkakasala man yung puso ko, madaling nahuhugasan. Yun po yung pagbabalik tanaw ko na iba ngayon sa pagkatao ko. Dati po, pag nakarinig ako ng, ba't ganon, ba't ganito? Parang nawawalan ako ng pag-asa. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, siguro po,
may bumubulong na po sa akin, mahaba na raw po yung akin sinasabi. Pero gusto ko pa. Kaya lang po, upang marami pang makinabang, pasalamat sa Panginoon na nang dahil sa iyong banal na salita, nang dahil sa iyong mga banal na aral na araw-araw ay ipinagkakalob mo sa aming magkakapatid dito sa dakong dambanang ito. Hanggang ngayon ay patuloy mo po kaming tinitipon, pinagsasama-sama, bagamat may pagsubok, naroon pa rin ang pagmamahalan. Kaya po, Ama, purihin ka't dakilain. Salamat po kung ano ako noon sa pagbabalik tanaw ko ngayon, napakalaki po ng pagbabago at ayaw ko na pong mawalay sa iyong banal na Espiritu. Salamat po, Ama. Amen. Salamat po, Tita Mirna. Marami po ba tayong napulot? Nakaka-inspired yung pong kanyang isinyer sa atin na talaga namang kung paano lumalim yung kanyang pananampalataya. Subalit bilang tao, meron siya mga sinasabi. Pero ang pulutin po natin, yung alam natin na makakadagdag sa ating buhay espiritual. Sabi ko po kanina sa aking kapatid dito sa tabi ko kanina, sa isang alagad, pwede po ba mag-share ang facilitator kahit po kapraso lang? Meron po parang udyok po kasi sa akin, no? Dahil nabanggit po kasi ni Tita Mirna na sila po yung isa sa naatasan ng banal na Espiritu para magbendisyon. So nung pong kami ay bago-bago ni Maring Grace, hinahayo po ang imahe sa iba-ibang lugar, pumupunta po kami dyan. Kahit po tumakas ako, sukdang tumakas ako sa paaralan, kahit hindi ko pa po uwian, or mag-half day ako, ginagawa ko po, sumusunod po kami kung saang lugar po nakahayo. Iyon po yung, nung ako po'y maging member dito, hiwalay po kami mag-asawa, nagkaroon po kami ng mabigat na problema. Then, yun po yung isa sa nagawa sa amin ng Panginoon, sa tulong po ng mahal na Apo Conching na kinalugdan, na nagkabalikan po kaming mag-asawa. So isa lang po yun, subalit marami pong biyaya kaming nakamit at mga milagrong naganap sa aming buhay sa pagpunta po namin sa dakong ito. So nagkabalikan, 2003 to 2005 po, nagkahiwalay po kaming mag-asawa. 2005, muli po siyang lumapit. Sabi niya, buuin namin muli yung aming pamilya. So, nagtotrobak po ako, no? So, yun po, nagkabalikan po kami. At isa po sa natutuwa ako, naisama ko po siya dito. Pilosopo po yun eh. Kahit po tanong nyo sa mga caps, napaka-pilosopo. Subalit kumilos po ang Panginoon, naisama ko po siya dito. So kung saan po inahahayo, dala po namin yung aming jeep, pumupunta po kami. Ngayon, nung una, ayaw niya po na magpabendisyon. Kung ilan po itong inatasan ng banal na Espiritu na magpabendisyon, ayaw niya. Hanggang sa nung huli, kasi po nung una, sabi ko, halika, lumapit ka. Kahit siya mahal na Apo, ayaw niya. Andun siya sa may kawayan, kung may kawayan nandun. Then later on, medyo lumalapit na siya, nakikinig na siya ng mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Conching. Then nung huli po, naaya ko na siya, siguro mga pangatlong sama, naaya ko na siyang pumila at magpabendisyon. Pilosopo nga po eh. Sabi ko, pag pumila ka sa isa, yun lang. Ang ginagawa po niya, kasi pasaway nga, pipila po kay Tita Irma, pipila po doon sa kay Tita Mirna, pangatlo po pipila po sa mahal na Apo Conching. Ano po ang ginawa sa kanya ng Panginoon? Pinatunayan sa kanya na iisa ang Espiritu sa dakong ito at iisa lang ang ating pinaglilingkuran. Alam niyo po ba, pumila po kay Tita Irma,
minensahihan siya. Pumila po kay kapatid na Mirna, minensahihan siya. Pumila po kay Apo Conching. Nung pauwi na po kami, sabi niya, tuwan-tuwa siya. Kumbaga parang china-challenge niya ang Panginoon. Pasaway po kasi siya talaga noon. Tapos po, sabi niya, nagkukwento siya, nagdadrive siya ng owner. Naku, sabi niya, nagkausap kaya si Tita Irma, tsaka si Tita Mirna, tsaka si Apo? Sabi ko, bakit? Kasi, yung mensahe sa akin ni Tita Irma, mensahe ni Tita Mirna, mensahe ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching, iisa. Buhay po ba ang Diyos? Hindi po ba yon ay patunay na iisa ang espiritu? Di po ba? Kaya sabi ko sa kanya, sabi ko sa iyo, pag pumila ka sa isa, angkinin mo, siya yung kausap mo. Siya yung nagtuturan sa iyo. Hindi mo na kailangang lumipat pa kung kani-kanino. Iisa lang yan. Buhay po ba ang Diyos? Di po ba napakagandang patunay yon? Kaya po alam nyo, ang ginagawa niya noon, sa isa na lang siya pumipila. Sabi niya, oo nga, totoo ka pala. Buhay ang Diyos. Iisang espiritu, kaya hindi na siya pumipila na kung nakakadalawa o tatlo siya ng pinipilahan. Okay po, so salamat po. Sana po may napulot kayo doon. Parang udyok lang po sa akin na i-share po iyon. Hindi po ba napakaganda? Sa ngayon po, sabi nga po hindi siya dito pumupunta ng araw-araw. Subalit, nananalig siya na ang ating mahal na Apo Conching ang kinalugdan. Nananahan sa kanya ang banal na espiritu at sa dakong ito. Okay, so ngayon naman po ay tatawag ako ng isang sharer. Meron po bang gustong mag-volunteer? Sa tagasunod? Meron po ba? Sige, tatawag na. Sige po, meron po ritong gustong mag-volunteer. Pangalan mo, anak? Elisa. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Throwback. Nung napadpad po ako kasi dito sa dakong ito kasi may karamdaman ako. Nung una po, talagang hindi ako naniniwala sa kanya kasi sa bata ko nito, sa edad ko po, dami ko na pong naranasan na ayoko nang maniwala sa kanya. Pero dumating yung isang araw na may nag-aya po sa akin dito. At habang sa araw-araw po ako pumupunta dito, naramdaman ko na totoo pala siya. Kaya po, tapos nakita ko po yung kantang Manalig Ka. Kasi po nawala po talaga yung pananalig ko sa kanya. Nakita ko po yung kantang Manalig Ka. Elohim, lahat ng takot sa iyong damdamin, ang pangalan niya lagi ang tawagin at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghatid ng tunay na kalayaan? Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip,
Tila walang mararating na bukas, ngunit kung siya'y hayaang maglandas, pag-asa ay muling mabibigkas. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka, manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi nakakalimot kay Jesus. Manalig ka. Salamat anak, ang ganda ng awitin mo. Alam natin na nalulugod ang Panginoon sa awiting binigay mo. Ngayon naman po ay isa pa pong miyembro ng aming kawan. At alam ko po na kayo'y maraming matututunan o mapupulot sa kanya. Tawagin po natin ang isang CAPS, si Kuya Amang. Mapagpalang umaga po sa atin lahat. Kaya po pala, ang usapan po namin nung aking asawa, kasi po galing po ako sa iti kaninang alas 9. Ngayon po, nung dumating ako sa amin, nakagayak na yung apo ko at meron daw pong exam. Kaya po hindi na ako nakapaligo. Alas 12 po, bumalik na yung apo ko namang isang lalaki, nag-aral. At pagkabalik po, yun namang babaeng anak ko, ang sinatid ko sa baliwag. Sabi ko sa miss ko, hindi na ako maliligo at mamayang hapon na lang ako pupunta sa Bisan Santo Niño sa Juan ni Apo sa misyon. Kaya po pala ako pinabalik ng ama, mag-share ako. Dahil po kahapon pa po ako gusto mag-share, hindi po ako natawag kahapon. Kaya po, ngayon po, salamat po sa ama. Kasi po, meron po tayo isang kapatid na CAPS kahapon. Andito po kasi kami ni Nana Juana kahapon ng alas 9 at nagpa-bendisyon kay Apo. Yung si Nana Juana, yung nanay ni Boy Bailon. Nakita ko po yung CAPS, saka po si kapatid, sabi niyo nung CAPS, kapatid, pwede bang kausapin mo yung kasama ko? Kasi po, na-stroke siya. Ako man po rin, na-stroke. Ngayon po, sabi niya, gusto daw niyang mapaliwanag ko doon sa kapatid natin na na-stroke na kung ano yung dinanas ko. Kasi daw po, iyak ng iyak para daw pong wala nang pag-asa sa sarili niya. Kaya kapatid, ako nung mapunta rito, may sa ilong. Tapos naduduling ang aking mata. Tapos sinisinuka ko at saka tumutuloy yung laway ko. Kasi naglock tong lalamunan ko. Tapos tong kamay ko na sinasabi ko sa yung wag mo lagi nakababa. Laging hindi ko na itaas yan. Masakit na masakit. Pag naitinaas ko. Pero kapatid, hindi ako nawalan ng pag-asa sa Panginoon at sa Kanya ako nanampalataya, nanalig na ako'y gagaling. Kaya, ang tao, pag tumawag sa Panginoon Diyos, ikaw mismo, gagawin mo yung hinihingi mo sa Panginoon Diyos at tutulungan ka ng Ama para gumaling ka agad. Huwag kang mawalan ng pag-asa, huwag kang umiyak. Sa ngayon, andito ko na sa loob ng dambana, lagi mong isipin na mahal tayo ng Panginoon. Tingnan mo, dati, nung mapunta ako rito
Sabi nga ni kapatid na Beng yung daw nagpupunta rito mga pasyente, hindi pinta yung muka dahil pangit. Ako nung magpunta rito talagang nangangalumata ako, pahit na pahit ako, tsaka duling pa nga. Nagpakuha ako ng litrato dahil ginamit sa SS. Talagang nakita doon sa litrato, talagang hindi maipinta talagang pag nakita mo, talagang hindi ka maniniwalang ako yun. Ngayon, tignan mo naman, ngayon, pogi-pogi na ako ngayon. Totoo po yan mga kapatid. Yung pong mga pasyente na nagpupunta rito, talaga lang pong manalig sa Panginoon na pagagalingin tayo. At wag po tayong mag-alinlangan. At ipagkakalaw po sa atin ang ating hinihiling sa Kanya. Matapos po tayong ipagkalob sa atin yung hinihiling, kailangan naman po gatihan natin ng Panginoon ng paglilingkod sa Kanya. Gaya po ngayon kaya tama-tama po sana kung hindi po ako nagdaan doon sa kapatid na sa Baliwag na kapatiran dito sa Divine Mercy. Yung po 7 taon na raw po siyang umaaten dito sa atin. Sa pusang CAPS. Hindi na po umaaten ngayon. Dahil po, meron lang pong narinig na hindi maganda doon sa isang kapatiran. Nagdamdam po siya. Kung 3 beses ko na po siya pinupuntahan doon sa Baliwag, yun nga rin po sinasabi. Sabi ko, kapatid, huwag mong tingnan yung nadidirig mo at tingnan mo ang Panginoon. Pati ba naman yung gawain na 7 taong kang nagsilbi sa Panginoon. Pagkatapos bigla mo na lang sasayangin sa isang salita lang. Alam niyo po, may paiyak pa kanina. Noon nga raw pong una akong pumunta, nadama na niya yung kanyang manipis na ugali. Pangalawang punta po, talagang pupunta po na siya talaga dahil nga po hindi po kaya siya pupunta dahil sa akin. Kaya siya pupunta dahil nahiya siya sa Diyos, sa Panginoon. Hindi pa rin po siya napunta dahil pag daw po talagang siya pupunta na rito, ba't parang niyang iniisip yung pag nakita siya ng tao na nagsalita ng ganon, parang nakukuhan siya. Ngayon po, sabi niya, sa Miyerkules daw po ng gabi, pupunta na siya. Sabi na naman niya sa akin. Kaya po, ang masasabi ko lang po sa ating mga naglilingkod dito, sa CAPS, sa Alagad, hindi ko naman po sinasabi na hindi po ako nangangaral. Sinasabi ko lang po, iwasan po natin yung makapagsalita ng hindi maganda sa ating kapwa. Hindi na sa kapatiran, sa ating kapwa na. Tingnan niyo po, 7 taon siyang naglingkod dito. Sa pangit na salita lang. Hindi na po siya nagsalita, hindi na po siya napunta. Tao lang po tayo, talaga pong maramdamin tayo. Ako nga po nung primero dito Pag nakahilera po ako sa bangkuron naabangan ko po yung mga darating at nakikipagkamay ako may darating po na kakamay. Kinakausap nung aduron. Ang mangyayari po, ako na naghihintay ng kakamayan, nalalagpasan po ang nakakakamayan yung iba. Nagdarandam po ako. Dahil po, ba't kaya ako nilampasan ng kapatid ko, ako naman walang ginagawang masama. Pag uwi ko po sa amin, iniisip-isip ko po yun. Pero ngayon po, hindi ko na po iniisip yun. Sabi ko, basta ako'y pupunta rito sa Dambana. Pagdating ko rito, yung madadaanan ko, kakamayan ko, nayakapin ko dahil yun po ang naging ugali ko. Kasi po yung kamay hindi ko madama yung pagmamahal ng ating kapatiran Pero ako po ngayon talagang pagdating sa mga CAPS, talaga pong niyayakap ko pa. At kinakamayan ko, niyayakap ko pa. At saka po, dumidiretso na ako rito. Kung hindi po ako maupurin at may pagkakataon, maluwag-luwag, dito po ako naupo. Talaga pong sinimulan ko noon pa na ako'y nagdaramdam, na naalis na yung pagdaramdam ko. Sinimulan ko na po na talagang pagdating ko rito, dito po ako talaga nauupo. Kasi po, pag doon po, nakikinig ka, tapos mayroong lumapit sa iyo, kinuwentuhan ka, yung pong napapakinggan natin ang salita ng Diyos, hindi na po natin mapapakinggan, maalis na po tayo rin sa
pinapakinggan natin. Kaya po, sayang. Kaya sayang po yung pagpunta natin dito. Kaya po, mga kapatid, para po tayo makatanggap, lahat po ng mensahe ng Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo, pakinggan po natin at makakantang po natin ang hinihiling natin. Ilang po't maraming salamat. Kapatid, huwag kang wala ng pag-asa. Pakakuan mo kay kapatid na Alan yan, pataas mo yan. Sigurado. Isang linggo lang. Itataas mo na yan. Salamat po, Kuya Amang. Talaga pong buhay ang Diyos sa dakong ito. Nagtanong po ako dito sa isang kapatid, sino kaya yung pwede kong tawagin sa CAPS? Sabi niya si Tata Amang. Alam mo po ba na si Kuya Amang ay kawan ko? Kaya natawa ako kanina nang makita ko si Kuya Amang, binati ako, si Kuya Amang pa lang sinasabi nila. At talaga pong buhay ang Diyos para bigyan po ng kalakasan ng kalooban, malalim na pananampalataya, inspirasyon ang ating kapatid na naririto. Meron po pala siyang nadarama na dapat siya ay magbahagi para makatulong, no? Makatulong, magbigay lakas, magbigay ng inspirasyon sa isang kaparehas po ng kaso nilang dalawa. Kaya malalim na pananampalataya, yun po ang hinihiling sa atin ng Panginoon. Nais ko pa pong tawagin ang isa pong kapatid namin na alam ko po, marami kayong makukuha sa kanya sa pagtutrobak o sa pagbabalik tanaw ni Tita Beng. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Kinakabahan po ako. Pag po pala tinawag ka, biglang kakabahan po. Pero po, throwback. 2005, nang ako po ay hirangin bilang isang alagad. Ito po nung nung hinirang na po ako noon, natatandaan ko po, ito binabalik sa akin kaisipan. Ang sabi po sa akin na doon po sa maliit na dambana namin doon sa Baliwag, doon po sa kay Ninang Irma, meron po kaming maliit na dambana doon. Kasi po noon, meron pong sa bahay-bahay na naghahaplos po kami. So, nang ako po'y dumatal, kasi po pagdating ng ikatlo ng hapon, ako po'y nandoon. Kasi po si Ninang Irma, siya yung gumaganap dito. Ako po yung naiiwan doon para magdasal nung pagdating ng 3 o'clock. So yun nga po, nang sinabi po, nang tinuran po sa katauhan ni Mami Mirna tsaka ni Tatay Alan, ang sabi niya sa akin noon, mapalad ka. Yan po yung sinabi nila sa akin, mapalad ka na kadama sa banal na Espiritu. Bilang nga po, hindi ko pa po alam kung ano yung ibig sabihin nila. Nung nag-mission na po doon sa amin sa Hill Carlos noon, nakita ko po yung isa naming kapatid na si Tita Ana. Kasi po binendisyonan nga po ako ng mahal na Apo no, nung nandun nga po yung paghayo. Ang sabi ng mahal na kapatid, tatandaan ko po sabi ni Tita Ana sa akin noon, sabi niya, mapalad ka, gagamitin ka rin ng Diyos pagdating ng takda, sabi niya ganyan. Iyon po ay hindi ko rin maintindihan din kung ano po ba yung paggamit na yun na idinaratal na sinabi po sa akin. Hanggang sa nawala na po sa bahay-bahay, kundi tinipon na po ang lahat ng mayroong haplusan sa bawat tahanan, tinipon na po ang lahat dito sa dakong ito. Ayun po, nang nandito na po sa dakong ito, gumagana po ako isang beses, isang linggo, isang beses lang po.
Bakit po? Kasi nga po maliliit pa yung aking mga anak, iyon ay patago pa. Nauna yung aking damit, nandyan na kila Opel yung damit ko, ako nasa baliwag pa. Diyan po ako magbibihis. Hanggang sa dinaan po ng naging 2 beses sa 1 linggo. At yung matagal na mensahe na sa akin ay ibinigay, darating ang takda, ikaw ay aking gagamitin. Eto na po, dito na po pumasok yon. Bilang isang alagad na naririto, kasi po pag may pag-aatas, iba po yung atas sa utos. Pag may pag-aatas po, bilang tao, sabi ko nga po, ayoko pa. Sabi ko, hindi ko po kayang gampanan. Hanggang sa dumating po na sa punto na hindi na po ako makali. Hindi na po ako, yung po bang, hindi na panatag yung kalooban mo. Dumating po ako sa punto na ganon, na ang bawat minimensahe ng mahal na apo, at kung bakit po pag nagmensahe sa akin ay nakatingin, nahihiya po ako. Yumuyuko po ako. Hanggang isang araw po, ako ay nagpabendisyon dito sa harapan. Ang tinuran po sa akin ay ganito, "Anak, bakit ayaw mong gamitin?